Mga kabayan, nagturuan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at lokal na pamahalaan ng Porac, Pampanga kung sino ang nagkulang sa pag-usbong ng Pogo Hub sa probinsya sa ikalawang araw ng pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga sa mga iligal na aktibidad sa Lucky South 99. Kung matatandaan, sinabi ni Porac, Pampanga Mayor Jing Capil na wala silang jurisdiction at authority kaya hindi sila nakapasok sa Pogo Hub sa Pampanga at tanging ang PAGCOR lang daw ang may authority dito dahil sila ang nagbigay ng lisensya. Pero nanindigan naman ang opisyal ng PAGCOR na dapat daw ay LGU ang unang nag-i-inspeksyon dito bago ang PAGCOR dahil nasa kanilang jurisdiksyon ang controversial at ni-raid na Pogo Hub at ang kumpanyang Lucky South 99. Paki-explica mo lang ngayon, ano ba talaga yung operation ng Pogo offshore gaming? Ano explica mo para kung umiiwas mo ng LGU, magkakaintindihan tayo dito na sa kanila, sisi sa amin ang sisi yung pinadamay kami, na wala naman kaming kinalaman. PAGCOR, please, ikaw makakapagpalinaw nito. Ano ang kailan nyo kinansel ang operation nito? I think hindi po namin na-overlook kasi po, linawin po namin as a regulator, a regulatory body, ang meron po kaming jurisdiction sa mga licensed entities po namin, kung saan yun po yung mga nag-apply at nabigyan po ng lisensya ng PAGCOR. Ngayon po, kung meron po mga illegal or hindi po pasok sa regulatory powers ng PAGCOR, sakop na po siya ng law enforcement agencies natin. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagharap ang kinatawan ng PAGCOR at si Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. Inamin ni Jing Capil na inaprubahan niya ang permit ng Pogo Hub pero responsibilidad niya ng PAGCOR ang pagbabantay dito. Lumalabas din sa ginawang investigasyon kahapon na isang building lang ang ini-apply ng Lucky South 99 sa PAGCOR at yun lang ang binigyan nila ng permit. Pero sa paglipas ng taon ay lumubo na ito ng 46 buildings na di umano ay hindi namamalay ng PAGCOR. Sagot naman ng LGU, ang alam nila ay legal lahat ito at nakakakuha sila ng permit sa PAGCOR. Isa po kasi gusto namin bigyan din dito na ang lisensya po na i-issue ng PAGCOR ay site-specific, very specific. So, nung in-issue po ng 2019 yung lisensya bill sa Lucky South. Ito po ay sa Thai Port po lumabas, Santa Cruz, Porac, Pampanga, Philippines. And if ma-check niyo po sa Google at sa iba pang mga sources, ito lamang po ang nag-exist na building at the time na in-issue po yung lisensya. Ilan ang building? Isa lang po. Isa lang. Isa lang. Yun lang ang requirements doon. Yan lang po ang in-apply nila. So, bigyan ko po kayo ng ibang halimbawa. Halimbawa po, nag-apply ang isang company A. At in-apply niya lang po ang second, third, and fourth floor. Hindi po siya pwedeng mag-operate sa first floor. Hindi rin po siya pwedeng mag-operate sa fifth floor. Illegal po yun. Ganon din po dito sa sitwasyon ni Lucky South 99. Sa Thai Port lang po siya lisensyado ng PAGCOR. Kung magdadagdag ka ng isang building kahit katabi ng Thai Port, kailangan mong magbayad ng additional. But Lucky South did not apply for any additional building inside the compound. Hindi po namin lisensyado ang any of the 46 buildings na nandun sa loob ng compound. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, kinwestiyon ni Vice Governor Pineda ang PAGCOR kung bakit hindi nila minumonitor ang Pogo na kanilang binibigyan ng lisensya at bakit hindi nila namamalayan na lumulobo na pala ito mula sa isang building lang na in-apply nila at nadagdagan ito ng 45 na building na walang lisensya. Pero PAGCOR, okay, yun lang ang binigay niyong license. Ang PAGCOR ba, hindi kayo nag-inspection ba? Lumobo na lumobo. Naging 46 buildings ang nakatayo doon. Hindi nyo ba naisip na pinoprompt niyo yun? Yung binigay yung license sa kanya, yung isang building lang yun, tapos lumobo na lumobo, naging 44 buildings, ang allow ng pala na license yung ay isa lang, na-overlook nyo ba yun? Hindi nyo ba tinatanong na, hindi nyo ba naisip, pinurong lang itong license nyo na to for this building, tapos ginawa niya lahat ng 46 buildings, hindi na-overlook nyo ba yun? Meron po mga na-obserbahan po yung monitoring team po natin na noong 2022 po na meron silang nakita
lumalaki na po yung buildings doon. Pero hindi po sila doon nakapasok dahil nga po hindi po ito covered ng regulatory power. Pero factor, ginagamit sa illegal yung other buildings. Pinuprot nila yung POGO, ang akala ng LGU, POGO pa rin. So sana dapat, pagka gano'n, pinipilip nyo sa LGU o LGU inspection na nyo na other buildings, ang binigyan lang namin ng license, ito lang isa. Hindi ba kayo gano'n? Na, okay, ito lang ang jurisdiction nyo, ito lang kayong permit, itong building na to. Tapos lumalaw ko na lahat sa mga buildings. Tapos, hindi ko alam kung sino nakakalam sa LGU. Bakit maraming mga pinapasok na mga gadget, mga cellphone, mga computer? Dahil sa tila hiwaga at parang walang alam ang PAGCOR, maging ang lokal na pamahalaan ng Porac, Pampanga sa nangyayaring misteryo at napaka-powerful na mga sindikatong Chinese, kung saan ay tila ultimong mga ahensya ng ating pamahalaan ay nagogoyo at napapaikot nila. Tingin tuloy ng ating mga kababayan na iisa lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Magkano kaya ang ibinabayad na tungpats ng mga scammer na dayuhan sa ating mga opisyal ng gobyerno? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pinaka-bottom line ng problema na to, ang PAGCOR. So gusto kong tanungin ang PAGCOR, no? 1 to 30 na tanong ko, PAGCOR, pero hindi mo siguro pwedeng sagutin makagaya, no? Tatanong ko lang on record sa media, ano ba ang POGO? Pakitake note lang, ano ba ang POGO? Paano makakapag-operate ang isang POGO? Ano ang mga requirements para makakuha ng license ang isang POGO operators, pati sa LGU? Nagsasagawa ba ang PAGCOR ng background check sa mga corporation na kumukuha ng POGO license? Sino dapat ang bumubuo ng korporasyon? Foreigner? May Pilipino ba dapat? Ilang building ang kailangan para makapag-operate ng isang POGO? Ilang building ang sakop ng PAGCOR license? May category ba ang PAGCOR sa pagbibigay ng license kung ilan lang dapat ang gamitin ng nag-apply ng POGO operator? Meron ba kayong master list ng mga empleyado ng mga kumpanyang binigay nyo ng POGO license? Anong nationality ang mga nagtatrabaho sa POGO? Filipino ba? Chinese? Kasama ba sa mga requirements ang pag-rehistro para sa mandatory employee benefits kagaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pati ng BIR para sa mga employees? Ano ba ang role ng LGU sa establishment ng isang POGO? Wala bang karapatan ang LGU na pasukin ang isang POGO operation para i-check ang operation nila? Dapat bang kumuha ng permit sa PAGCOR bago magpasok ng... Dapat bang kumuha ng permit sa PAGCOR bago magpasok ng mga equipment ng POGO Hub? Kasi, ang nangyayari, binigyan sila ng license ng PAGCOR, dapat i-briefing nyo muna ang LGU sa no objection. Dapat yun, para hindi nagdadahilan ang LGU na hindi ko alam ang may jurisdiction nito, PAGCOR, hindi ko alam kung may empleyado. Masyado silang nawawala sa mga, hindi sila nag-briefing. Ang tinatanong ko lang, PAGCOR, ang nangyayari kasi, dapat yung equipment na pinapasok sa building kung saan nag-operate ang POGO Hub, kailangan ipaparehistro muna sa LGU, paparehistro sa PAGCOR. Bakit maraming cellphone? Bakit maraming gadget? Bakit marami silang ginagamit na mga computer? Ano ito? Asan to dapat ang PAGCOR
titingnan niya muna lahat ang mga gadget, ang mga equipment na pinasok ng POGO operator sa isang lugar, sa isang building. Hindi natin pwedeng nasagutin niya lahat yan ng Pagor mamaya. Sinwalan ko Pagor, di ba lahat? At kailangan, kasama yung LGU, ang palit ng mga gadget. Ito mga gadget na to, kailangan ganito karami yung mga cellphone na high-tech na gadget, ng mga computers. Ang dapat tinitingnan ninyo kung operation ng isang building, o dalawang building o tatlong building. At saka, anong kategory nitong license na to? Okay, Pagor, ito naman tinanong ko sa iyo na to. Kasi umiiwas ang LGU wala silang alam. So may access sila na doon sa no objection. Hindi rin sila nag-verify kung permit ba, tunay ba ng permit mo, hindi may access sila. Ngayon, Pagor, kailan na-cancel ang license nitong Lucky South 99? Anong year siya kinancel ang license niya at bakit kinancel yung license niya as POGO? Paki-explain mo lang ngayon, ano ba talaga yung operation ng POGO offshore building? At ano explain mo para kung umiiwas pa ng LGU, magkakaintindihan tayo dito na sa kanila, sisi sa amin ang sisi yung tinadamay kami, na wala naman kami pinalaman. Pagor, please, ikaw makakapagpalinaw nito. Ano, kailan nyo kinancel ang operation nito? Magandang umaga po sa inyong lahat. So maraming salamat po at inimbitahan niyo po yung Pagor para po makapagpaliwanag doon po sa nangyari na operations doon sa lugar na napapanood po natin ngayon sa unang-una po sa lahat, gusto po namin linawin na na-issuehan po ng lisensya ang Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Una po ng 2019 as a customer relation service provider. Service provider. Yun po yung sa normal po natin tinatawag na BPO, kung saan sila po yung tumatanggap ng inquiries, sila po yung nagmamarket ng mga games, yung mga tinatawag natin mga POGO o yung mga casino operators natin online. Eventually po, na-issuehan na po ng POGO license si Lucky South kung saan sila na po yung magpapataya supposedly. So na-issue po yun ng 2020. Bakit yung pinalitan doon sa dating niyang license na ang sakop niya parang marketing, gano'n sila. Tapos ba't yung pinalitan ng POGO? Nag-apply na po sila ng POGO license. Kailan niya? Noong 2020 po. Okay, binigyan niyo. Ako. Ayun po ay valid mula 2020 hanggang October 27, 2023. At ang isa po kasi gusto namin bigyan din dito na ang lisensya po na i-issue ng Pagor ay site-specific, very specific. So, nung in-issue po noong 2019 yung lisensya niya ako sa Lucky South. Ito po ay sa Thai Port, Pulumaba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, Philippines. And if ma-check niyo po sa Google at sa iba pang mga sources, ito lamang po ang nag-exist na building at that time na in-issue po yung lisensya. Ilan ang building? Isa lang po. Isa lang. Isa lang. Yun lang ang requirements doon. Yun lang po ang in-apply nila. So, bigyan ko po kayo ng ibang halimbawa. Halimbawa po, nag-apply ang isang company A. At in-apply niya lang po ang second, third, and fourth floor. Hindi po siya pwedeng mag-operate sa first floor. Hindi rin po siya pwedeng mag-operate sa fifth floor. Illegal po yun. Ganun din po dito sa sitwasyon ni Lucky South 99. Sa Thai Port lang po siya lisensyado ng Pagor. Kung magdadagdag ka ng isang building kahit katabi ng Thai Port, kailangan mong magbayad ng additional. But Lucky South did not apply for any additional building inside the compound. Hindi po namin lisensyado ang any of the 46 buildings na nandun sa loob ng compound. Kaya po, I think, marinig niyo po sa balita, sinasabi po ng Pagor na hindi po namin lisensyado yung na-rate na location. And kahit po i-check na ngayon, yung Thai Port ay hindi po na-cover nung pinasok ng ating mga otoridad. So ito po yung gusto namin bigyan din at linawin tungkol dun sa lisensya na issue nila sa Pero Pagor,
Okay, yun lang ang binigay niyo license. Ang PAGCOR ba, hindi kayo nag-inspection ba, lumobo na lumobo, naging 46 buildings ang nakatayo doon? Hindi nyo ba naisip na pinoprompt niya yun, yung binigay yung license sa kanya, yung isang building lang doon, tapos lumobo na lumobo, naging 44 buildings, ang alaw lang pala na license yung ay isa lang, na-overlook nyo ba yun? Hindi nyo ba tinatanong, hindi nyo ba naisip, pinuront lang itong license nyo na to for this building, tapos ginawa niya lahat ng 46 buildings, hindi na-overlook nyo ba yun? I think hindi po namin na-overlook kasi po, lilinawin po namin as a regulator, a regulatory body, ang meron po kaming jurisdiction sa mga licensed entities po namin, kung saan yun po yung mga nag-apply at nabigyan po ng lisensya ng PAGCOR. Ngayon po, kung meron po mga illegal or hindi po pasok sa regulatory powers ng PAGCOR, sakop na po siya ng law enforcement agencies natin. Ganun pa man, meron po mga na-obserbahan po yung monitoring team po natin na noong 2022 po na meron silang nakitang lumalaki na po yung buildings doon. Pero hindi po sila doon nakapasok dahil nga po hindi po ito covered ng regulatory power. Pero PAGCOR, ginagamit sa illegal yung other buildings. Pinopront nila yung POGO, ang akala ng LGU, POGO pa rin. So sana dapat, pagka gano'n, pinipiliin nyo sa LGU o LGU inspection na nyo na other buildings. Sabi niya lang namin ng license, ito lang isa. Hindi ba kayo gano'n? Na, okay, ito lang ang jurisdiction nyo, ito lang mayroong permit, itong building na to. Tapos tumulaw ko na lahat sa mga buildings. Tapos, hindi pa lang kung sino nakakalam sa LGU. Bakit maraming mga pinapasok na mga gadget, mga cellphone, mga computer, pinupunto the other building na nakaan sa POGO operation? Ano ang nangyari? Bakit nagkaganon bakit nangyari yun? Ang sinasabi sa LGU, POGO operation kami, POGO operation kami. PAGCOR, anong lapses nyo doon? Huwag nyo naman ibitang lahat sa LGU, sa amin. Kasi hindi nyo kami ni-briefing. Ano ba yung POGO? Ano ba yung na-operate ang POGO? Ano ba ang talagang role ng POGO sa amin? Kasi, nakita nyo na, okay, PAGCOR, nakita nyo na naggagawa sila ng maraming building. Ano ngayon ang inaksyon nyo doon sa business license na binigay ninyo sa kanila ng 2020, 2022, 2023? Hindi ba kayo naging aware doon na the same equipment, the same gadget, yun ang pinapasok doon sa other buildings? Hindi niya ba, anong ginawa niyo sa license? Hindi niya ba kinansel nung nakita yung parang umabuso na sila, ginagawa ko itong license yun sa isang building? Hindi niya realize yun? Kaya nung nakita nyo na nagkakaroon ng mga additional building, hindi ba kayo na-alert doon na baka ginagamit itong business ng PAGCOR or na POGO Hub na di na kayo nag-isip na baka gamitin sa illegal? Basta wala lang, kampante kayo doon. Kampante na kayo doon sa isang building na binigyan nyo ng business license. Hindi nyo in-inform ang law enforcer, ang LGU, na teka muna, ang license ng POGO dito lang sa building na to. Dapat, kasi may mga tao kayo doon may mga representative kayo with CCTV camera doon sa building na yon. Hindi na-overlook ba ng mga bantay ninyo? Kasi may bantay yan, ang PAGCOR, may bantay siya, bawat POGO operation, di ba? May CCTV yan. Hindi na-overlook niya ba yung lumolobong 46 buildings na yun doon sa lugar? Hindi ba kayo nagtataka? The same gadget, the same gamit ng ginagamit nila sa POGO operation, yung nilalagay sa building. Hindi nila alam yon. Sabi nila wala silang pakialam doon kasi ang pinakikialaman na lang nila yung building na may permit ng POGO operation. That is not true, ma'am. So, sinabi ko po kanina na hindi po, noong 2020 po, hindi po na-report hindi po na-report sa LGU and sa law enforcement agencies yung napansin po nila na additional na manpower. So hindi na kayo kumibo doon? Wala? Hindi in niya na-inform? 2022. Okay. However po,
We have been constantly receiving complaints po regarding a so-called Grand Palazzo Royal in Angeles City, Pampanga, regarding alleged illegal offshore operations and complaints po regarding scamming and crypto trading. So those reports po were immediately submitted to the Presidential Anti-Organized Crime Commission because we share with them intelligence information for case build-up. So kasama po ito sa mga naging basis din po ng PAOK sa pagpunta po nila doon sa tinatawag na Grand Palazzo Garden po. And doon po nila na pag-alaman na rin na Lucky South 99 nga daw po yung nag-ooperate doon. Pero pumasok yung PAOK. Tiningnan nila, ni-raid ba o kinu-question ba yung nakikita nilang ninala na scamming, na mga illegal activities? Anong ginawa ng law enforcer nung sinabi na mayroon kayong information na nagsumbong sa PAGCOR? I believe po, ito na po yung naging simula ng paggawa din po nila ng case build-up together with the other reports from the embassies at naging sanhi po nung naging operations po nitong June. Anong ginawa ng PAGCOR nung may report sa inyo na may nagsusumbong na may illegal activities itong inyong POGO license operator? Anong ginawa ninyo? At this point, Tinuloy nyo pa rin ang ang license nila? no ma'am, at this point po, wala na pong lisensya si Lucky South because it has expired in October 2023. But, Pero 2022 pa yung mga Intel report 2020 pa. So, hindi nyo kinancel ng 2021, 2022, 2023 nyo lang kinancel. ma'am, the buildings po exist po around 2021 or 2020 to 2021. And then the first report of the monitoring team was in September 2022. Yun po yung sinasabi ko na hindi po na-report sa law enforcement po. Pero po, nung nagkaroon na po ng complaints on crypto trading and scamming, yun po yung nireport na po sa law enforcement agencies. I'm sorry, ma'am, that I cannot answer with regard to the 2022 happenings because iba pa po yung naging administration noon, iba pa po yung mga tao naka-receive ng documents po na ito. So, Ikaw ngayon lang. Ngayon ka lang. Apo. But gusto po namin na Pero may record kayo sa PAGCOR, kahit na yung previous administration. May iniwanan silang record dyan sa Lucky South, 99. yes, ma'am. Opo. Yun lang, alungkatin mo lang yun, kung ano nangyari noon. Kung ano nangyari 2020, 21, 22, tapos kayo na, kinancel nyo ng 2023. Bakit nyo kinancel ang license ng 2023? Hindi pa ito because of the illegal activities or kulang siya ng mga requirements ulit sa inyo for renewal? Nung July 2023 po, if I may share to everyone para din po sa kaalaman ninyo, kung nabalitaan niyo po na meron po nangyari din sa Clark na Yung kidnapping. may raid po sa Clark, yung hub po. May hub po na Anong sa doon. San Valley? Yung may Opo. human trafficking doon. Apo. And then, nagkaroon din po ng sumunod pa na isang raid sa Pampanga. Maynila naman po, sa Pasay naman po. So, syempre po nabahala po doon yung bagong board of directors po natin kasi bakit nangyayari to? Kasi supposedly gaming ang ginagawa po nitong mga kumpanya na ito. Bakit ang nangyari biglang naging scamming or biglang naging may human trafficking or torture elements na po na nakikita? So, ang ginawa po namin is nag-introduce po kami ng new structure. Ito po yung nabasa ni Attorney Canlas sa website namin na 2023 lang po inilabas. Dahil po dito sa regulation na to, dineklara po lahat ng mga licensee on probationary status and kailangan po nila mag-reapply under the new framework. So, umulit po sila lahat. So, nagsimula po ng kulang 200 companies po. Kalahati na lang po doon yung nag-apply at yung iba po doon ay hindi na tumuloy or nagpa-cancel na po sila ng lisensya. Pero si Lucky South po ay nag-apply pa din po siya. Nag-apply pa din po siya ng kanyang bagong lisensya. So, under review ngayon yung
Lucky South? Hindi na po, ma'am. Akala ko nag-apply ulit. After Yes, nung sir. cancellation. Nag-apply po siya doon sa new framework. And then, hindi pa po niya kompleto yung mga documentations niya. So, hindi pa po siya ina-approve ng board. Alam And mo, then- Pagcor, yung mga yung report nyo, intel report nyo, hindi nyo na kailangan i-review eh. Yun na nag-apply siya uli eh. Kasi nakikita nyo na yung mga development doon na mayroon siya talagang ginawa na illegal doon eh. Bakit kailangan yung i-review, kailangan nyo pang ano yung application niya for renewal. Dapat yun, automatic yun, hindi nyo na tinanggap yun, nag-imbestiga na kayo eh. Para bang, mag-a-apply uli ako, kinancel nyo yung license ko, i-review ng Pagcor ang papeles ko. Nangyari na yan sa Clark. Dapat yun ano eh, huwag nyo nalagyan ng panahon yun. Dapat tulungan nyo na yung law enforcer na conduct ng investigation. And then the LGU.